And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH and ito na nga mga kababayan ang pinag-uusapan ngayon mga kapatid sa mundo ng social media. Hindi naman totally trending pero isa po ito sa mga malalaking balita ngayon mga kababayan na tinututukan ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga mga kapatid, tila baga meron ng nangyayaring hidwaan sa pagitan nitong kampo ni Kibuloy at kampo ni former President Duterte ngayon. Na kung saan mga kababayan, itong SMNI or itong Kingdom of Jesus Christ naglabas talaga mga kapatid ng kanilang official statement. Na di umano mga kababayan, hinihiwalay na nila yung kanilang mga sarili dito sa ginagawang destabilization movement ng kampo ni former President Duterte. Sa madaling sabi mga kapatid, hindi na sila makikiisa dito sa destabilization movement na patuloy ngayon na ginagawa nitong kampo ni former President Duterte. And take note mga kababayan, ito po ay nangyari right after mga kapatid na masakote ng ating mga kapulisan itong si Kibuloy na isang puganting pastor, pugante at kriminal na pastor. Ngayon mga kababayan, siguro kayo nakapanood na kayo dyan sa mga ibang vlogger na nagbigay ng opinion about dito. Ngayon mga kapatid, kaya ko to ginawa ng content dahil meron din akong sariling interpretasyon dito na kung saan mga kapatid hindi po ito malayo sa katotohanan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, basahin muna natin itong official statement ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi dito, Notice of Kingdom of Jesus Christ non-participation in maisog rallies. Kumbaga ito yung ibinigay nilang dahilan mga kababayan kung bakit hindi na sila makikiisa di umano sa destabilization rally nila former President Duterte. Pero ito guys okay naman tong statement na ito. Kanya nga lang mga kapatid, hindi ako naniniwala na ito talaga ang tunay na dahilan. Anyway, basahin muna natin to. Due to many constraints, the Kingdom of Jesus Christ is no longer able to participate in any maisog rallies. KOGC Ministries works in evangelism which was neglected for a while is now KOGC's topmost priority and concern. Yun ang sabi dito mga kapatid. Sabi dito, yung kanilang mga evangelism na activities na isang tabi nitong mga nakaraang mga buwan na dumaan dahil nga dito sa kanilang pagprotekta sa kanilang mga pastor. Na kung saan mga kababayan, ito yung sinasabing dahilan ngayon ng Kingdom of Jesus Christ na ipa-priority di umano nila itong kanilang evangelism. Kaya hindi sila makakadalo or hindi na sila makikisali dito sa maisog rallies ng grupo ni former President Duterte. Well, ito mga kapatid, bilang isang simbahan, meron naman talagang mga ganitong mga activities ang isang simbahan mga kababayan. Meron mga outreach, and gumagawa sila ng mga cell groups sa iba't ibang lugar para makagather ng mga bagong miyembro. Lahat naman yata ng mga grupo ng simbahan mga kababayan ginagawa yan. Pero dito mga kapatid, sa nakikita ko, palusot na lang ito ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ang totoo mga kababayan, dismayado ang Kingdom of Jesus Christ mga kapatid dito sa mga Duterte. Bakit kamo? Kasi si Kibuloy mga kababayan,
napilitang sumuko sa kamay ng batas. Ngayon, kung ako ang tatanungin mga kapatid, no? Ano ba ang gustong iparating ng Kingdom of Jesus Christ dito? Ang gustong iparating ng Kingdom of Jesus Christ dito mga kababayan ay hinihiwalay na nila yung kanilang grupo dito sa grupo ni former President Duterte na kilalang kaibigan nitong Nicky Buloy. Bakit kamo? Simple lang mga kababayan, no? Hindi na protektahan ng mga Duterte mga kapatid, especially itong si Baste na kasalukuyang mayor ng Davao, no? Itong si Kibuloy. Kasi nga mga kapatid, no? Dito sa mga nangyari sa Davao mga kababayan, hindi nga gumana itong pagiging makapangyarihan di umano ng mga Duterte diyan sa Davao. Kumbaga, hindi nila napigilan, no, ang puwersa ng batas, no, na nagmanhunt dito kay Kibuloy. Kung kaya't si Kibuloy ay napasakamay, no, ng ating batas. Napasakamay mga kababayan ng ating PNP. So kung i-interpret natin mabuti mga kapatid, para bang sinasabi ng SMNI dito, what's the sense na makikiisa pa kami dyan sa inyong mga gawain, no? Kung hindi nyo naman kami nagawang proteksyonan laban, no, sa Marcos administration, no? Yun mga kapatid ang gustong iparating ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang nila madiretso mga kababayan, no? Siguro may delikadesa pa silang kino-consider kasi nga mga kapatid, wag nating kalimutan na ang administrator ngayon ng mga kayamanan ni Kibuloy ay si former President Duterte. Kaya naghanap muna sila mga kababayan ng isang dahilan, no, para gawing rason sa kanilang hindi na pag-participate dito sa destabilization movement ni former President Duterte against sa Marcos administration. Pero ang totoo mga kapatid na nakikita kong dahilan dito, dismayado sila. No? Dismayado sila mga kababayan. Kasi nga, hindi sila nagawang proteksyonan ng kanilang kinikilalang kaibigan na mga Duterte. Oh. Sa tingin nyo ba mga kapatid, no? kung hindi nagtagumpay itong PNP, kakalas kaya, no, sa destabilization movement ni former President Duterte itong SMNI? Oh. Kakalas kaya sila mga kababayan? Siyempre hindi. Oh. Kanya nga lang nakita ng SMNI, wala. Nonsense nung suportahan pa natin si Duterte sa kanyang mga ginagawang destabilization movement dyan ngayon against sa Marcos administration. Itong si pastor natin, hindi nga niya nagawang protektahan eh. Meaning, hindi rin niya kayang pabagsakin ang Marcos government. So, bakit pa tayo makikiisa dyan? Gagastos lang tayo dyan ng pera. Wala na tayong rason para suportahan pa si Duterte. Nahuli na si pastor. Parang gano'n yan mga kababayan. Yan ang nakikita ko dyan. And ito pa guys, hindi na ako magtataka mga kababayan, no, kung bigla na lang lumabas ang balita na tatanggalin na si former President Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ni Kibuloy. Di ba? Hindi na ako magtataka mga kapatid. Kasi kung titignan natin, no, bakit pa nila hayaan si Digong maging administrator? Wala nga silang nagawa eh. No? Wala nga silang naitulong eh para maproteksyonan si Kibuloy. Tapos hahayaan pa nilang manatili dyan si Digong sa loob ng KOGC para maging administrator. Labo-labo na to mga kababayan.
No, labo-labo na 'to mga kapatid. Oh. Kasi nga mga kababayan, itong pagkahuli ni Kibuloy mga kapatid, isa po itong senyales, no, na humihina na talaga ang puwersa ni Duterte. Kasi nga sa loob mismo ng kanyang bakuran diyan sa Davao, wala siyang nagawa para pigilan, no, ang puwersa ng batas. Hindi na proteksyonan si Kibuloy. Nakakulong ngayon si Kibuloy. Oh. Ngayon, hindi lang nila madiretso itong si Digong dahil meron pang ginagampan ng tawag nito, rule si Duterte dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Pero later on mga kapatid, no, taga nyo sa bato, papalitan din yan si Digong. Oh. Papalitan yan. Yan ang isa sa mga inaasahan kong mangyari mga kababayan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kumbaga, kanya-kanya na lang tayo. No? Kanya-kanya na lang tayo. Gawin nyo yung gusto nyo, i-destabilize nyo si Marcos, gagawin na lang din namin yung pwede namin gawin dito para maipagtanggol itong si Pastor, para maipawalang sala itong si Pastor. Diba? Hindi na kami makikisali sa inyo. Kasi laki na ng ginastos namin eh. Oh. Tapos wala namang nangyari, nahuli pa rin si Pastor. 'Di ba? Siyempre, doon pa lang mga kapatid sa point na nahuli si Kibuloy, no. Minus points na 'yon sa kampo ni Digong. Kala ko ba makapangyarihan kayo sa Davao? Bakit nahuli yung pastor namin? Siguro na-realize na ng taga KOGC na hindi na natin pwedeng sandalan si Duterte. No? Mahina na siya. Hindi na niya nagagawa yung mga usual niyang ginagawa. Hindi na niya kayang proteksyonan ang Davao. Oh. So bakit pa tayo dyan didikit sa kanya? Wala na. Kasi itong mga sinasabing friendship, no, nitong ni Kibuloy at ni Duterte mga kapatid, hindi yan friendship na parang yung sa mga typical na friendship. Hindi yan. No? Kaya naging magkaibigan yung dalawang yan mga kababayan dahil, no, sa iisang interes para sa kanilang proteksyon. Kaya sila dumikit kay Digong. Lahat ng mga gusto ni Digong binigay nila in exchange sa protection na kayang i-provide ni Duterte sa kanila. Kanya nga lang sumablay na mga kapatid. No? Wala na. At isang patunay dyan, yung pagkahuli ni Duterte. Ni Kibuloy. Siguro, in-advise sila ng abogado, kaysa naman maglustay kayo ng pera dyan dyan sa mga ginagawang rally nila Duterte, no? Dito nyo na lang sa amin yan. Dito nyo na lang sa amin lustayin yan. Dahil kami lang naman ang may kakayanan ngayon na isalba si Kibuloy. At hindi si Duterte. Oh. Ganon mga kapatid, ganon ang nakikita ko dito mga kababayan, no? Hindi lang mailabas ng ibang kasama ni Kibuloy yung kanilang sama ng loob dito sa mga Duterte. Kasi nga mayroon pang position si Duterte diyan sa sa loob ng KOGC, pero kung tutuusin mga kapatid, dismayado sila. No? Ako'y naniniwala mga kababayan na dismayado sila. No? Tingnan nyo sa loob ng 16 days mga kapatid, never nagpakita si Baste, no, diyan sa KOGC. Never siya nagpakita mga kababayan. Oh. Isa na 'yon sa mga punto, no, ng KOGC. Mayor ka dito. Anak ka ng kaibigan ng pastor namin. Tapos hindi mo man lang magawang tayuan tong Kingdom of Jesus Christ. Hindi mo man lang magawang ipakita ang iyong presensya dito sa kalagitnaan, no, ng operasyon ng PNP. Oh. Balikan nyo lahat ng mga video nila mga kapatid, ano? Lahat ng mga video patungkol dito sa manhunt operation ng PNP dyan sa loob ng KOGC. Walang Baste Duterte mga kababayan na nagpakita dyan.
No. Yun ngang kwan nag-inspection yung sila Bato de la Rosa dyan. Wala rin si Baste dyan, mga kapatid. No. Wala. Sa madaling sabi, mga kababayan, sumablay ang mga Duterte. Kung kaya't tumabang yung pakikitungo ng SMNI sa kanila. Itong mga notice na to, kunwari lang yan, mga kapatid. Palusot na lang nila yan. Diba? Palusot na lang nila yan. Kasi hindi pa nila pwedeng madiretso si Duterte. Pero ang totoong nangyayari ngayon dyan, nagkakanya-kanya na sila, mga kababayan. Yun lang yun. Kayo, agree kayo? Comment nyo dyan, mga kapatid. No? Comment nyo dyan. Yan yung nakita ko dito Noong narinig ko tong balitang to, patay. Ito nang sinasabi ko. Tumabang ang KOGC dahil nakita nilang hindi gumana, no? Yung pagiging matapang ng mga Duterte dyan sa Davao. Masakit kasi yun, mga kababayan, masakit kasi yun para sa taga KOGC. Si Kibuloy dinampot ng PNP sa mismong baluarte nila, no? Na kung saan kilala, no, na makapangyarihan ang mga Duterte. Kumbaga, what for pa? Yung sinasandala natin walang nagawa. Kaya mag-withdraw na tayo ng suporta. Ngayon. And abangan nyo yan sa mga susunod, mga kapatid, no? Sa mga susunod na araw, no? Susunod na mga buwan. Panigurado yan, papalitan na yan si Digong bilang administrator ng mga ari-arian ni Kibuloy. Isa yan, mga kababayan, sa inaasahan kong mangyari. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, no, kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon. At pakilike na rin, mga kapatid, ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And kayo din, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa sinabi ko? No? I-comment nyo dyan, mga kapatid. No? At pag-usapan natin dyan sa comment section. Hanggang dito na lang. Adios.